Magandang gabi, bayan. Ako po si Ethan Santos at simulan natin ang ating mga balita sa mga headlines. Unang-una, si Alice Go ay nasa Pilipinas na. Bukas, magkakaroon agad ng Senate hearing kung saan natin makikita kung paano nakatakas si Go at sino ang tumulong sa kanya. Sa susunod naman, si Kibuloy ay nahanap na ng mga PNP. Sabi ng KOJC Legal Counsel na si Israelito Terion na si Kibuloy ay sumuko at hindi nahanap. Nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina po mga bandang alauna, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negosyasyon. So ito po ay joint efforts po ng PNP. Sa susunod naman, patay dalawang babae matapos bariling ng dalawang sospek. Ang mga sospek na yan ay arestado. Isang pamilya patay sa isang aksidente sa Cagayan dahil lasing ang isang truck driver. Magandang gabi, Pilipinas. Simulain natin ang ating mga balita sa mga issue ni Alice Go. Nahuli ng mga Indonesian police si Go sa isang hotel sa Indonesia. Dumating na si Go sa Pilipinas kaninang umaga. Reporting sa balita, Sam Santos. Nakabalik na si former Bamban Mayor Alice Go sa Pilipinas kaninang madaling araw galing Indonesia. Dumating si Go sa Pilipinas sa isang private jet. Sa eroplano pa lang nag-issue na ng warrant of arrest ang Tarlac Regional Trial Court para sa kaso paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pagbaba ng eroplano, dinala si Guo sa isang holding room para sumailalim sa custom, immigration, quarantine at security procedures. Kasunod dito ay duman ang dating mayor sa regular procedure ng PNP para sa warrant at arrest. Dito, nakuha ang mugshot ni Guo. Pagkatapos nito, hinarap na ang PNP si Go sa mga media. Ngunit dahil wala ang kanyang abogado sa lugar, hindi sumagot si Go sa mga tanong. Nadala si Go sa detention facility ng PNP sa Camp Crame. Sa susunod na araw, magkakaroon muna ng mga procedures para kay Go at para sa gobyerno ng Pilipinas at Indonesia para sa agreement nila. Pagkatapos nito, makakapunta na si Go sa Senate hearing kung saan natin makikita kung paano nakatakas si Go at sino ang nakatulong sa kanya. Ngayon naman, hinarap pa rin ang mga kasama ni Go sa Indonesia, sila Sheila Go at Cassandra Leong. Sam Santos, TV Patrol Reporter, reporting para sa mga Pilipino. Isang pickup truck at isang bus na kaaksidente kaninang madaling araw. Ito ang dahilan kung bakit namatay ang 11 magkakamag-anak na galing sa Cagayan. Nangyari ang aksidente kaninang madaling araw at nakuha sa isang video. Reporting sa balita, Samuel Santos. Sa kuha ng CCTV, patawid ng intersection ng isang pickup truck nang masalpok ng bus sa Cagayan kaninang gabi. Nakalagkad ng ilang metro ang pickup truck. Ang sumunod ng eksena, nagkalat sa kalsada ang mga bangkay na pawang ng mga sakay ng pickup. Pumilapon ang mga sakay ng pickup at dire-diretso ang pickup sa mga nakapwestong tindahan sa gilid ng kalsada. Nakapatong pa ang ilang bangkay sa pwesto ng tindahan. Sa lakas ng impact, durog na durog ang pickup. Basag naman ang harapang bahagi ng bus na bumangga sa isang pader. Nabalian ang paa ng driver ng bus at nasugatan ang konduktor at ang mga ilang pasahero. Naka-hospital arrest ngayon ang bus driver na maharap sa reklamo sa reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Samuel Santos po, TV Patrol Reporter, reporting para sa mga Pilipino. Patay ang isang babae matapos malapitang barilin sa Tondo, Manila. Nakita sa isang CCTV footage ang babae na ay nasa isang iskinita. Mamaya dumating ang dalawang lalaki at ang isang lalaki ay binaril ang biktima. Tumakas ang mga sospek pero nahuli ng mga pulis. Ayon sa pulis, umamin ang dalawa sa krimen. Iniimbestigahan pa rin ang motibo kung bakit ginawa nila ang krimen.
Punta muna tayo sa ating mga world sports news. Itong Paris Olympics 2024, si Victor Axelsen ay nanalo ng first place para sa bansa niya, ng Denmark. Back-to-back nanalo siya noong Japan 2020 Olympics at nanalo ulit siya ngayong taon sa 2024 Paris Olympics. Reporting sa balita, Ethan Santos. Tama nga Ethan, back-to-back gold medalist si Victor Axelsen. Si Victor ay isang Danish badminton player na kilala sa buong mundo dahil sa kanyang mga smash. Nagsimula siya ng badminton noong 6 na taon pa siya lamang dahil sa kanyang ama na si Henrik Axelsen. Kanina nakaroon ng interview si Victor pagkatapos sa finals match niya at noong nanalo siya ng gold. Ito ang sinabi niya, "A man like me must show emotions because I'm very passionate about what I'm doing. If man can't cry, what world do you live in?" Sabi ni Victor na hindi madali abutin ang tagumpay. Kailangan ng matinding sakripisyo at pagmamahal sa inyong ginagawa. So yeah, I think it definitely helps me. How do you compare the two wins then overall in terms of satisfaction and the process? Exactly the same. Right now, I'm super happy. You know, when I started playing badminton, if you told me that I would win 2 All England titles by now, I still have a lot of years in me, hopefully. So I'm just really happy and you know, beyond excited about this. One question on the app. Ngayon, magpapahinga muna si Victor at babalik siya sa training sa 2025. Sa susunod naman, punta naman tayo sa PBA. Nanalo ang Ginebra ng Game 6 sa PBA Governors Cup semifinals against San Miguel Beermen. Oh my gosh. Blah 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 blah.